my beloved Boss Mike Severa. Na next week, second week, third week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yan mga kababayan, nakita nyo. Oh, kay Maharlika mismo galing eh. Oh, ayan narinig ko na na meron ng isang vlogger nakalutang, patay sa Ilog Pasig. Yan lang mga kababayan. Ha? Oh. Ang tanong, sino may kakagawan? Tandaan nyo mga kababayan, kung sino ang unang nakaamoy ng utot, siya umutot. Di po ba? Tama po ba yung sinabi ko? Kung sino ang unang sumigaw o nabahuan sa utot, siya mismo umutot. Kita nyo mga kababayan? Kaya etong mga sinasabi ni Maharlika na to, na may mamamatay. Oo. Na mga vlogger, ayan na. Makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. So ibibintang po sa mga Duterte. Yan. Ako, kita nyo mga kababayan, ang tawag po dyan reverse psychology. Binabaliktad na nila yung mga bagay na alam nilang sila lang ang may kakayanang gumawa. Ibibintang kay Pangulong Bongbong na kahit langaw nga hindi makapatay So mga kababayan, nakita nyo, etong binanggit ni Maharlika na to. Nako mga kababayan, tingin ko, mukhang mukhang may alam sila Oo, meron tuloy. Ay mga gawain ng mga bangag na mga adictos benedictos. Kita nyo, mga kababayan, ang tanong ko, ano naman ang magiging motibo ni Pangulong Bongbong Marcos kung ipapapatay yung sumusuporta sa kanya? Ano ang motibo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa hindi naman niya kilala yung tao na nakikita naman nating lahat na nagtatanggol sa kanya? Wala mga kababayan Ang mga may motibo dyan ay yung mga may nasagasaan. Nasagasaan sa mga binabanggit ni Kuyang. Si Kuya na pinatay. Ang daming sinagasaan, general, retiradong general, kung sino-sino, si Kibuloy, sino pa, si Digong. Nako mga kababayan, biruin nyo taga Davao yan? Sino mas malapit sa kanya, mga kababayan? Hindi ba't mga taga Davao? Paano naman mangyayaring taga Ilocos Norte? Dulo-dulo yan. Paano magtatagpo yan? Di po ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, nasa sa inyo yung mga kababayan Hindi ko naman kailangan na sabihin pa sa inyo kung ano yung dapat nyong isipin. Kay Maharlika mismo galing Na ayan, pakinggan ninyo. Ang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. So ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adictos benedictos. Ayon yan sa ating informante. Ako, kita nyo, informante. Kaninong informante? Ni Misa wala pa nga tumama ito mga kababayan, ni minsan hindi pa tumama si Maharlika. Kung sino man yung mga informante na binabanggit niya. Diba? Tuloy. Hindi kayo manindigan, labanan ang ng bangag, or magpapasilaw kayo sa pera. Magpapasilaw doon sa pera, sa kanya rin mismo galing mga kababayan, na ang mga bayaran ay nasa grupo nila. Kita nyo mga kababayan, yan ang talento ni Maharlika. Ano ang talento ni Maharlika? Ang baliktarin yung mga kayang gawin ng kampo nila. Yung mga ginagawa nila, ibibintang sa iba. Kita nyo mga kababayan, sample na lang, yung ayuda na binibigay ng gobyerno. Kita nyo? Anong ginagawa nila? Binabaliktad nila, dinudungisan nila mga kababayan. Pero sila yung totoong nangungurakot. Sabi nga ng isang congressman ang ginagawa ng kampo ni Duterte, 10 ng mga amuyong nila ay dinidivert
Oo. Pinagtatakpan yung totoong issue ng condolence fund. Mga kababayan. Oo, condolence fund, nawala na eh. Hindi na makita. Namatay na. Namatay na yung mga pera ng tao eh. Kaya condolence fund na. Tinatanong kasi nung nasa likod ko, sabi bakit condolence fund? Condolence fund. Namatay eh. Diba? Oo. Tinatanong ako ni baby ko. Baby Jen. Oo. Diba? Kaya, mga kababayan, wala na yung condolence fund. Mas malupit yung condolence fund. Wala na, mga kababayan eh. Pinatayin nila eh. Nag-aaway-away nga sila sa pera, boss. Ay, sabi ko sa'yo, Boy Dacapio eh. Yang mga kababayan, mga gutom sa pera. Ultimo deodorant na mga yan, hindi makabili. Mga kababayan? Ultimo deodorant, hindi makabili. Ewan ko lang ngayon, baka nakakabili na. Balita ko nga yung iba dyan, may pakondo-kondo pa. Okay lang yan, sige, di ba? Pero mga kababayan, kung kayo nagpapabayad ng dahil, para imali, ang tama, naku, napakamalaking kasalanan yan. Yan, mga kababayan, si Maharlika na mismo, sa kanya mismo galing yan, na may mga mangyayaring patayan na ang mga vlogger ay papatayin. Mga kababayan, ganito lang yan. Kung meron man papatayin dyan, dapat inuna. Alam nyo kung sino? Si Madam Ellie. O kaya si Pebbles Cunanan. Diba? Yun yung tinutukoy niya, tinatakot niya eh. Kung yun ang naunang pinatay, mas yun? Mas kapalipaliwala na baka pwede pang ibintang kay Pangulong Bongbong. Kaso nga hindi. Alam nyo kung bakit? Yung taong pinatay, mga kababayan, ang binangga matitindi eh. Diba? Hindi basta-basta eh. Biro nyo, pati MNLF, pati mga retiradong general, pati mga retiradong mga dating mga nasa sundalo, polis, pati mga Duterte, binanatan eh. Ngayon ang tanong, sino ang mas dapat na pagbintangan sa pagkamatay ni Kuyang? Kayo nang bahalang sumagot. Diba? Pero si Maharlika, mga kababayan, sa bunganga niya galing yan. Na may mga papataying mga vloggers. Sino kayang kasunod? Diba, mga kababayan? Sino kayang kasunod? Diba? Alam nyo namang gumawa ng mga fake news yan eh. Our beloved Boss Mike.